Magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga viewers ko. Ang ating pag-usapan naman ngayon sa aking prediction sa ating sa sunod na taon po, mga kapatiran. Ang aking nakikita po ay sa sunod na taon, kung hindi po natin mapigilan ang mga bansang China, Amerika, sa Philippines po ito, ang aking nakikita na magkaroon po ng digmaan sa karagatan. Hindi lang sa karagatan, siyempre sa ating mga bansa. Kundi mapigilan ng presidente ng Amerika sa mapayapang usapan. Kaya mga kapatiran, kailangan po tayo po ay nakapaghanda sa darating na taon. Kasi ito ang ating tinatawag na World War III. Kaya kailangan po tayo po ay nanirahan, pero mas ligtas daw po kung doon tayo nanirahan sa mga bundok. Doon tayo manirahan sa mga bundok, sa kuweba, o mandi kaya may mga underground po tayo. Sa ilalim ng lupa, mayroon tayong tinatawag na yung tunnel. Doon na ho tayo magsimula, magawa ng mga safety para sa buhay natin. At mag-impact po tayo ng maraming pagkain doon sa loob. Lahat ng kailangan po natin. At kung maaari, mga kapatid, huwag po tayo manirahan sa mga malapit po sa mga gaya ng mga syudad, sa mga kampo na mga tinatawag natin ng mga military, may mga panggira na mga equipment. Iwasan po natin doon, maglayo po tayo dyan. Kasi yan po ang nakikita po na unahin po na bubombahin. Kaya para maiwasan po natin habang maaga, mayroon na makagawa na po tayo ng ating ligtas na titirahan na doon po tayo magtago. Kaya ito po ay aking sinasabi sa inyo, na sa inyo naman po yan kung kayo po ay maniwala sa akin. Yan po ay aking tulong lamang mo sa inyo. At kung doon na po tayo sa bukid, pwede po tayo magtanim ng mga kamote, mga saging, mga pagkain po para hindi po tayo magugutom. Kasi ang dira po, ang nakikita po ay yan po ay mangyayari po ang World War III. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot. Basta magdasal lang po tayo sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Manalig lang po tayo sa Kanya. Magdasal, magpasalamat pagkagising sa umaga. Ang ating pong dasal sa Lucas 11:2, nababasa po natin yan sa Bible. At pagtiwala lang po tayo sa Panginoon dahil po marami po tayo maranasan sa sunod na taon na mga kababalaghan, mga sakuna na mangyayari dito po sa atin, sa Pilipinas po. Nandiyan na po na yung mga lindol, mga bagyo, at hindi lang po yan, yung tinatawag pa po natin ng mga kababalaghan. Yan ang mga kababalaghan na mo po ang tinatawag natin dyan ay yung po ang mga nagliliparang na mga UFO, mga flying saucer. Yan pala yung kaalaman, ang akin nakikita pala dyan mga kapatid. Yung UFO pala na yan pala ay galing sa demonyo pala yan. Gawa pala ng demonyo yan. Kaya ingat po tayo dyan. Kasi mayroong mga nagliliparang na mga drone. Iba naman yung mga drone, iba din yung mga flying saucer. Pero kung mga flying saucer po mga kapatid, yan po ay nakikita natin na malaki. At marami pong yung ilaw na iba-ibang kulay. Yan po ang flying saucer. Ingat po tayo dyan pag tayo po ay
na, yung liwanag, inihigop niya po yung mga tao. Pag nadala na doon, pwede po nilang gawan niya na yung isip ng tao na magiging alipin na nila at gagawa po ng mga kaguluhan dito sa ating mundo. Kasi yan po ay galing pala yun sa mga demonyo. Mga demonyo pala yung mga UFO na yan. Gawa pala ng demonyo. Pero yan, ang ating laban yan, kasi demonyo yan eh. Malakas yan. Dahil yung ating mga armas dito sa galing sa mundo, iba yung sa kanila. Kundi ang panglaban po natin dyan ay wala ng iba kundi ang manalangin po sa Diyos Ama. Magtiwala po tayo sa Panginoon para po maligtas po tayo sa lahat ng mga kapahamakan. At ingat po tayo sa paglalabas at ingat din po tayo sa mga, lalo na po ngayon ay maraming mga kababalagan na mangyari po sa atin. Kaya lagi po tayong magdasal, magtiwala sa Panginoon, at magbalik po loob sa Panginoon yung mga kasamahan natin na malayo sa Panginoon. At yung mga problema natin sa buhay, ang mga simple tao lang tayo, wala namang taong perfecto at nagkakamali, magdasal po tayo at maghingi ng tawad sa Panginoon. Magbalik loob po tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil ang mundo natin ngayon ay magulo. Ang aking nakikita, kailangan huwag kayo matakot, magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa. At ito lang po muna ang aking share sa inyo. I-like and share nyo po para po marami na yung matulungan. At maligayang Pasko at malibagong taon sa inyo pong lahat.